Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan mga ka-BSK. Good morning po sa lahat. Ayan, daily routine po. Si Jolar, ayan, nagpapakain na naman po ng manok. At yan, at sinosurvey niya rin yung mga itlog ng mga ating manok sa pugad. Sabi ko, tignan niya everyday kung baka sobrang dami na naman, no? Hindi naman mapipisa. So yun, limited inaano namin, mini-maintain namin na hindi sumobra ng 13 sa isang pugad para malukuban niya ng gusto para magpisa. Ayan, at lumipat na siya dun sa sa mga bibi. Ayan, ganyan kami magpakain sa morning, sa umaga. Ayan, pellets, feeds, parang crumble, halo siya ng integra at mais. Yan po ang pinapakain namin sa aming mga livestock. Yan, at yan, nasisigla nila, yung ating mga bibi, at nagdalakihan. Nagmix na po yung Peking duck at saka baby, kaya lumaki po. At minsan baka yung gansa magkaroon na rin na mix yung mga bibi, mas lalong lalaki. So yan ang ginagawa ni Jolar sa umaga. At tapos kung ano man ang tulad ngayon, after nang magpa-kain siya ng mga livestock, at meron siyang gagawin na mga tulos ng ng gagamitin sa net para mabatak yung net hanggang ibaba, dahil umaangat na yung ating net at saka cyclone wire sa ground, sa lupa, hangin. Yan, gagawa siya ng mga tulos. At pinapakain naman niya ngayon ay yung ating mga bingala. Yan, dalawa na lang natira sa bingala, Hindi ko alam kung magpipisa yung itlog na nilagay namin sa
incubator. Sana mapisa para madagdagan sila. Yan, nakakuha kami ng iklog ng Bengala at nilagay namin sa incubator. Sana mapisa para sila dumami. Ayan, at punta naman tayo sa kambing. Ayan, nasa kambing na si Jolar at ayan, isa-set up niya yung tibog ng mga kambing. At yan, at inaalis niya yung tali yata o yung pinto, tinatali niya para yan ko yung nasa pwesto na yung mga kambing pero nililipat niya. Alam nung kambing kung saan sa pwesto pero nililipat-lipat ni Jolar. So yung mga kambing nalilito yan pag ganyan. Alam nung kambing kung saan siya pwesto kasi dati niya nang pinupwestuhan yun. So nililipat-lipat niya kaya nalilito yung mga kambing. Pero maaaring sabihin ko sa kanya yung dalawang malaking tiyan kailangan ilagay niya doon sa malaking kasi buntis baka biglang manganak. So kailangan doon sa maluwag. So sasabihin natin si Jolar kung makikinig. Yeah, kasi dapat yung buntis diyan sa sa malaking room para kung manganak siya hindi niya maapakan yung mga anak niya. Yan, sabihin natin yan, pag nangyari na magpakain ng kambing yan at merong mga sisiw dun sa brooder natin, nakaiwalay na sa labas na ng incubator. So yun ang papakainin niya at magpapalit siya ng tubig din. Yan, at ang niya ngayon pagkatapos niya magpakain is about gagawa siya ng mga tulos ng kawayan para tulos niya sa lupa at isabit niya yung net para hatakin yung net pababa para hindi nakaangat at walang makalabas na ating mga livestock, mga bibi. Ayan na ang ating mga bagong pisang sisiw. 5 yata yan, 5 o 6. Yan, magpapalit siya ng yung pagkain, saka papalitan niya yung tubig para press. Yan, mga mga 2 linggo na lang yan, so pwede nang pakawalan siguro at magkakaroon na sila ng pakpak, pwede nang bitawan niya sa labas. As of now, hanggat maliit sila hindi nakakalipad, dyan muna sila para safety. Alam mo na, maraming predator sa labas, lalo na sa gabi. Hindi natin sigurado. May pusang gala at yung mabait ng kaibigan ng pusa. Hindi naman sila nagsasabay. Siyempre, kung lalabas yung mabait, ay yung pusa andyan, sila hulihin. So, hindi sila nagsasabay. Kaya, yung maliit na ganyan, delikado sa labas. Kaya dyan lang siya. Dyan lang sila muna. Dyan muna pakainin at bigyan ng tubig hanggang sa lumaki. Hands off naman si Gerald dyan. Ayan mga ka-BSK. A few moments later. Ayan na po mga ka-BSK. Si Jolar at nagagawa na siya ng tulos. Nilalagay niya. Medyo maiksi yung ginagawa niya. Pero hindi ko alam. Baka mag-work din. Mas ganda sana malalim ng konti. Para mahirap mabunot. Pero
net lang naman hatakin. Kung kakayanin niya, hindi niya kayang bunutin, okay lang yan. Yeah. Pero ayan, medyo maiksi ang ginagawa niya. So maaring makaya naman siguro kung hindi naman mapupul ng maigi pa pataas ng net. Okay lang, kakayanin sana niya. Kakayanin niya. So yan ang gagawin niya. Tapos na siya magpakain ng mga livestock. So yan ang ano niya ngayon. Marami-rami yung tulos na gagawin niya dahil paikot yung ating coral merong cyclone wire sa net. Cyclone wire kasi medyo malalaki yung butas. So easy makalabas yung ating mga baby na chicken, ducks, mga So kaya nilagyan ko ng net paikot para totally walang makapasok na rin maliliit na kaaway nila at makalabas naman ng mga alaga na mga sisiw. So yun, kaya pinalagyan ko ng net. So yun, kasi yung buhangin medyo natatangay ng tubig pag umuulan. So nagiba yung ating doon sa may likuran. At sa harapan din ganun, nagkakaroon ng siwang, no? So ngayon gagawa siya ng tulos para batakin yung net pababa para totally nakasayad sa lupa, walang nakaangat, walang makakalabas. So kaya yan ang kanyang gagawin. Tulos, tapos medyo lilinisan niya muna yung mga gilid-gilid para malinis, wala yung mga putol-putol na mga kawayan malinis na yan dati nililinis, nagtataka ako bakit yun, nagkakaroon pa rin ng mga putol-putol na kawayan, mga ganun sa mga gilid. So ngayon siguro pinangtatakip nila. So ganun din, nakakalusot din yung mga sisiw. So ito, the best, gawa ng tulos, ibaon sa lupa, isabit yung net, nakabatak yung net hanggang baba. So pag medyo natangay ng konting tubig at nagkaroon ng siwang, paluin uli yung tulos, babawon uli yun, asasarado uli. So yun, kaya yan ang pinagawa ko sa kanya para secure sa baba. At the same time, kung meron man ahas na malaki-laki, hindi makakapasok. Hindi makakapasok kasi andun yung net. Pag nagpilit siyang pumasok, sumabit siya sa net, hindi na siya makakalis. So, yan. Lalo na sa mga sawa, kalaban nila yung net. Kasi yung sawa, pag medyo pumasok yan at sumabit sa net, ang gagawin yan, lulusot yung buntot. Sasabit sa isang butas hanggang sa magapos na siya doon, hindi siya makakalis. So yun, hanggang sa na siya, mamatay na siya doon, o talagang totally maubos ang lakas niya, hindi niya kayang patirin yung nylon, yung net. So actually yun din ang pang-catch sa kanila pag sa lambat mahina sila dahil mahirap patirin yan So pag sinabitan niya, hindi na siya makakalis. So yun, so secure ang dahil minute na nakapaikot ang ating coral.
Yan. Bago niya ilagay, lilinisin niya muna. So, siguro tapos na ang kanyang maghapon pagka medyo matagal-tagal din naman yun. Yan, paggawa pa niya ng ng tulos medyo matagal-tagal din. Kasi marami-rami yung gagawin niyang tulos. So, yan mga ka-BSK, ang ating One sa Farm ngayon. Tapos after nun, bago hapon, about mga 4 o'clock o 4:30, magpapakain ulit siya ng mga ating livestock, no? Pero lang, konti na lang, sabog-sabog na lang para bago sila matulog, medyo busog sila. So, yan mga ka-BSK, yan ang natin sa maghapon. Yan mga ka-BSK. Pagkatapos niya dyan, yun, lilinisin niya yung yung gilid-gilid ng ating kural ng mga ating livestock para madali niyang mahatak yung net kasi malinis pagka kanyang tinulos sa lupa yung mga stick na ginagawa niya. Yan. At yan, after that, pagdating ng hapon, matapos na yan, dire-diretso naman, kukunin niyo yung mga kambing. Nakasoga yung mga kambing sa damuhan. So yun, papapasokin niya sa kulungan at yan ang ating abangan, yung ating mga kambing. Nakakatuwa, no? Kasi daming damo, kaya kailangan huwag masayang yung damo dahil yung malaki-laki yung hindi natin tinamnan. So dun niya isoga yung mga kambing para mabusog sa damo, hindi sa feeds. Ayan mga ka-BSK, maglilinis naman siya ng kural. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, at marami-rami itong lilinisin niya. Yan, palagay ko pinanghaharang yan para walang, dahil may siwang nga, para makaiwas-iwas, hindi makalabas yung mga alaga, pero nakalat din, di ba? So yan, lilinisin niya muna para maganda ang kalalabasan at saka malinis pagka kanyang hinatak yung net pababa sa pamamagitan ng tulos na ginawa niya. So yan, mukhang maganda yung naisip namin at secure pa sa mga alaga. Walang dadaanan palabas. Yan mga BSK, at yan ang kanyang gagawin, routine hanggang sa yan, medyo naman, humahapon na yan, winalis na niya. So ayos, maganda yung para yung net kitang-kita na nasa baba talaga. Ipupul niya pababa dahil sa tulos na ibabaon niya, doon niya sasabit. Pinalagyan ko ng konting sima yung tulos para doon sasabit yung net. So yan, at yun ang ni Jolar ngayon. So yan, at medyo babatak na siya ng konti ng mga net pababa sa pamamagitan ng tulos. Yan yung pinupukpok niya, binabaon niya. May kaiksian yung ginawa niya, pero tingnan natin, baka kaya na maipul yung net pababa na hindi
hindi matatanggal pa mapul ng pataas. So yan mga ka-BSK, ayos. So yan, medyo ano na yan, secure na yung mga alaga dyan, dahil yung net nasa all the way nasa baba. Ayan, medyo ginaganahan si Jolar, ayaw mag break time. Ayan, pero nakapag-lunch na siya mga ka-BSK. Nakapag-lunch na siya kanina. So after nung natapos yung tulos na ginawa niya, nag-lunch na siya. So yan naman ang ginagawa niya. After nyan, yun, kuhanin niya yung mga kambing, dahil mamaya pa naman konti. So medyo tagal-tagal pa rin siyang gumawa niyan. Ayan mga ka-BSK. Ayan mga ka-BSK. Shoutout pala doon sa ahente namin ng sasakyan kanina, kay Sean. Shoutout Sean. Thank you very much for your help and for your patience with us, and shoutout also to the manager that approved my price discount on the price of the car, for bringing down the price. Thank you very much. Shout out also to William, one of the finance manager, that explained everything for us about the contract and about the finance and the warranty and everything, bumper to bumper. Yeah, shout out William and Sean, the agent, the salesman of the car. Thank you very much for you guys. You guys give me a good deal, so yeah, thank you very much. Yeah, just Stevens Creek, Subaru. Yeah, if you guys go over there, you wanna buy something, car like that, they give me a guaranteed. Just say my YouTube channel, say my name, they know me, and they give you a good deal. Automatic, you have a discount. Yeah, all my subscriber, my friends, and whoever watch my channel, just tell them that my name, my channel, and just show to them that you are my subscriber, and tell my YouTube channel, and they give you guys discount automatic. Look William, the finance manager, and say my name, and they give you a good deal. They give you a automatic discount. All right mga ka-BSK. Ayan ang Boy at Sunog Kilay vlog. Yan, medyo okay na, medyo na na tayo, at then marami na rin nagsusubscribe sa atin, kahit na mga bata nagsusubscribe. Yun nga, hindi naman makapanood sila, dahil alam mo naman yung mga bata, but it's okay. Ayan mga ka-BSK, natapos na si Jolar. A few moments later. Ayan, si Jolar, sinundo na yung mga kambing, at may dala na siyang tubig para makainom yung mga kambing. Ayan, shoutout pala dyan sa Barangay Luok, sa ating mga player ng basketball. Shoutout sa inyo, at maraming salamat sa pag-subscribe at pag-alalay, pag-comments at pag-likes ng aking mga video, at pag-watch. Maraming salamat. Ayan, tulad ng sabi ko, pag-uwi ko, may pasalubong kayo. Ayan, halos nag-subscribe na sila lahat dyan sa Barangay Luok, sa ating channel na Boy at Sunog Kilay Vlog. Ayan, maraming salamat dyan. Ayan, lalo na
Shoutout din kay Marcel at shoutout din kay Romel. Ayan, yung mga kambing. Mga kambing, nasundo na ni Jolar. Ayan, pinapapasok na niya na sa kulungan. Meron na siyang hawak na stick na kinakatakutan ng mga kambing. Ayan, at sinundo na niya. Ayan, pinapapasok niya na sa loob ng bahay nila. Ayan, at ayun, nagsipasok na lahat yung mga kambing. At ayan, nasa loob na si Jolar. Ayan, nasa loob na siya ng kambing at inaano niya para mabigyan ng mga inumin yung kambing. Ayan, mga kabiyasin. At hapon na. Halos tapos na ang trabaho ni Jolar. Ayan, tinatabi niya, kinuha niya yung mga kinainan kanina sa mga kambing. Ayan, nagsipasok na yung mga kambing niya sa kanilang mga bahay at yun, meron tubig dyan sa labas dyan sa may living room nila. Nag-inom na ng mga tubig yan at yan, tapos na si Jolar. At yan, lalabas na siya. Ayan na si Jolar. Ayan, at palabas na si Jolar. At ating mga pabo, ayan no, naglalakihan. At laging nakaladlad ang kanilang mga balahibo. Ayan no, gandang tignan. No? Ayan no, ito yung ating mga bibi. Ayan, mga busog yung mga yan. Ayan, pati na ating pabo. Ayan na po si Jolar at pababa na po siya. At sisindihan niya na yung ilaw dahil hapon na po. At ibababa niya na yung tolda para hindi mahamugan ang ating mga kambing. Ayan. At natapos na ang aming maghapon. Natapos na ang trabaho ni Jolar. Ayan. Pag-end up po tayo dito. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat-ingat po kayo kung saan man po kayo naroon. Ayan. At kita tayo sa susunod na upload. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.